babasahan na po agad natin mga kababayan. Ito pong ating talakayan. Alam nyo ba na ito pong si Sara Duterte, saglip na magtrabaho na lang mga kababayan, ganito ang mga pinagsasasabi po niya laban po sa ating gobyerno. Ngayon, nagsasalita itong si Sara at naglalabas ng kanyang saloobin na kung saan sinisisi po niya ang gobyerno ni PBBM dahil daw po sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan. At ang isang halimbawa daw po mga kababayan ng kasinungalingan na sinasabi mga kababayan itong si Sara Duterte ay walang iba kung hindi yung patungkol na naman sa 20 pesos na bigas na alam naman po nating nangyari na at nagawa na po ng Marcos administration at napapakinabangan na po ng mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan itong sinasabi ni Sara Duterte na kung saan ito daw pong gobyerno mga kababayan nagpapakalat at naglalabas ng mga kasinungalingan. So ito i-play po natin. Hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos alam nyo, yan yung pinakamasakit dito mga kababayan Habang ang presidente ay nagtatrabaho, ginagampanan ni PBBM yung kanyang mandato bilang presidente ng Republika ng Pilipinas at gumagawa ng paraan para kahit papaano ay mapagaan ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Kahit meron ng idea at alam itong si Sara Duterte kung paano matutulungan ng presidente na ma-afford ng mga kababayang Pilipino natin yung 20 pesos na bigas, mga kababayan, ang ginagawa pa ni Sara Duterte, ayaw niyang tulungan ng presidente, bagkos binabatikos pa niya at pinapalabas niya na nagsisinungaling ang gobyerno. Pero kung titingnan nyo, kung iisipin nyo noong mga nakaraang buwan na nagdaan, di ba napakaliwanag naman na yung 20 pesos na bigas na pangarap ni PBBM nangyari na po at napapakinabangan ngayon ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So ano ang kasinungalingan doon? Nangyari nga yung 20 pesos na bigas, samantalang yung 2 to 3 months ng kanyang tatay na pagsugpo sa ipinagbabawal na bato, nangyari ba mga kababayan? Nasugpo ba nila yung ipinagbabawal na bato? Bagkus nga, nagnegosyo pa sila mga kababayan at habang marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang binabawian ng buhay nung mga panahon na presidente yung kanyang tatay, yung kanilang iba mga kamag-anak at ultimo yung asawa ng vice presidente kasangkot pa sa pagninegosyo ng bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato habang itinutumba yung mga pobre na katulad po natin. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Noong ikaw ay nanalo, ay hindi na, wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo. Eto mga kababayan to be clear, hindi po pangako ng presidente yung 20 pesos na bigas magkaiba yung pangako sa pangarap, tandaan nyo po yan. Hindi ko alam kung abogado ba talaga etong si vice presidente at kung may utak ba talaga ito mga kababayan, kasi kung titingnan nyo yung sinasabi niya dito, talagang halatang tinatangan na lamang po niya yung kanyang sarili. Alam nyo yung tao kapag pinipilit mong tangahin yung sarili mo mga kababayan, talagang ganito yung nangyayari, ganito yung kinakalabasan. Tapos ang gusto pang mangyari ng mga DD-shit, gawing presidente ng Republika ng Pilipinas ito, maliwanag nga na ayaw tulungan ang Pilipinas, ayaw tulungan ang gobyerno ni PBBM para mapaganda ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ngayon, papalabasin nila na peke daw yung 20 pesos na bigas at hindi daw nagtagumpay ang presidente sa pangako pa daw, sa pangarap daw mismo ni PBBM, sa pangako daw mismo ni PBBM maliwanag nga na yung 20 pesos na bigas pangarap ng presidente. Ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, diba? Hindi good for human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod. Parang baligtad. Parang baligtad data mga kababayan. Sino ba yung nagsasalita ng mga salitang binibitawan ngayon
Tapos kinabukasan or sa mga susunod na araw, mag-iiba na naman po yung mga binibitawang salita. Sa madalit salita, kinakabig, mag-aalpas ng salita ngayon, tapos sa mga susunod na araw, kakabigin mga kababayan. Kung titingnan nyo nga, di ba mga Duterte ang malimit pong gumawa niyan, at ang isang patunay at example po niyan ay walang iba kung hindi si Vice Presidente Sara Duterte. Dahil kung titingnan nyo, di ba nung pinagbantaan niya yung buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker Martin Romualdez, di ba bigla siyang kumabig mga kababayan at sinasabi po niya na wala naman daw pong pagbabanta na nangyari po doon. Maliwanag nga na nagbanta po siya. So yan yung isang patunay at isang halimbawa na yung ating Vice Presidente, yung mga sinasabi niya ngayon, bumabalik lang din po sa kanila. Tingnan niyo mga kababayan, gusto niyo ba maging presidente ito sa darating na 2028? Wala nang trabaho na ginagawa, Vice Presidente na hindi nagtatrabaho, tapos mga kababayan, dapat nga ang tawag dito, tama yung sinasabi ni Christian mga kababayan, dapat ang tawag dito, travel vlogger mga kababayan. Kasi nga, wala namang ibang ginawa kung hindi mag-travel sa ibang bansa. Tapos ang pinakamasakla pa tuwing may sakuna sa Pilipinas, hindi nyo naman po maasahan. Dahil nga mas inuuna na tumakas at pumunta ng ibang bansa para magliwaliw po doon. Tingnan nyo, saglip na magtrabaho, anong gagawin? Magta-travel abroad, pagbalik ng Pilipinas, magpapapreskon at puro paninira sa gobyerno ang sinasabi. Pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Diba? Ang tawag dyan ay budol. Sino ba ang budol? Sino ba ang budol mga kababayan? Walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Akala kasi natin magtatrabaho siya para mapaganda ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero ano nangyari mga kababayan? Tinamasa niya lang ang pera ng mamamayang Pilipino, nagtatravel siya abroad tuwing may sakuna sa Pilipinas. Pangalawa mga kababayan, pangatlo, hindi nagtatrabaho ng maayos. Saglip na magtrabaho, hindi nga natin alam kung meron na ba siyang proyekto na maipagmamalaki sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, hindi nga natin alam kung may nagawa na ba yung Vice Presidente na yan. Biruin nyo, hinahangad pa maging presidente sa darating na 2028. Pero ngayong Vice Presidente po siya, ay masasabi po natin mga kababayan na siya lamang po ang bukod tangay na Vice Presidente na inefficient. Ibig sabihin mga kababayan, sa madalit salita, inutil, wala pang nagagawa at wala pang naiitulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon ang isa pa dyan mga kababayan na pinakamainit din na sinabi ng ating Vice Presidente nung siya po ay nagsasalita sa Australia, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Maliwanag po na sinabi po niya na hindi po siya bilong mga kababayan sa kahit na anong bansa. Ibig sabihin, kahit sa Pilipinas mga kababayan, hindi rin po siya bilong. So ngayon, pakinggan po natin yung sinasabi ni Atty. Claire mga kababayan at ribat sa madalit salita, tugon or sagot ni Atty. Claire sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw po siya bilong sa kahit na kaninong bansa. Ibig sabihin, hindi po siya bilong kahit sa Pilipinas or kahit na kanino man pong bansa. Ang loyalty po niya wala sa Pilipinas kung hindi nasa sa pera. Ano po, so ngayon pakinggan po natin ang sagot ni Atty. Claire sa sinabi po ni Sara Duterte na ganon. Ano po, so ito play po natin. Yusek, happy birthday po. Thank you. The other day po, sinigot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng palasyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Tama! Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Tama! Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Bam! Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? O ano? Sa si Sara Duterte mga kababayan, kasi tingnan nyo
si Presidente Marcos nga kapag ka pumupunta ng mga summit mga kababayan, nakikipagdebate, lalo na kapag ka ang pinag-uusapan ay karapatan ng Pilipinas at pagmamay-ari ng Pilipinas mga kababayan or mga teritoryo ng Pilipinas, nakikipagdebate po at nakikipaglaban ang ating presidente. At mismong sinabi nga ni PBBM na kahit na katiting ay wala pong isusuko sa teritoryo ng Pilipinas. Samantalang itong si Sara Duterte tuwing pupunta ng ibang bansa, halos siraan na lamang at durugin ang Pilipinas. Pinapalabas mga kababayan na ang Pilipinas napakasama dahil ang gobyerno ni PBBM yung nakaupo. Tingnan nyo mga kababayan na kung anong klaseng vice-presidente etong si Sara Duterte. Saglip na magtrabaho, tulungan ng presidente, nagta-travel abroad at sinisiraan pa ang Pilipinas. Yan ba ang susuportahan ninyo sa darating no 2028? Wala nang ibang ginawa kung hindi mga ibang bansa at siraan ang Pilipinas mga kababayan. Batikusin ang Pilipinas, batikusin ang gobyerno ni PBBM, palabasin na masama ang Pilipinas dahil sa gobyerno ni PBBM ang nakaupo, tapos sasabihin pa ng mga taga-suporta na dapat daw ay suportahan dahil si Sara Duterte daw ang makakapagbangon ng Pilipinas. Pero paano niya maibabangon ang Pilipinas? Ni sarili nga niya mga kababayan, hindi niya kayang ibangon sa pagkakasadlak sa issue ng impeachment. Tapos ang isa pa dito mga kababayan, paano niya ibabangon ng Pilipinas kung yung sarili po niya hindi nga niya kayang ibangon mga kababayan. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, paano niya ibabangon ng Pilipinas kung wala siyang katangian ng pagiging isang presidente at kung wala siyang pagmamahal sa Pilipinas? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yun lang po. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Next question, Hardy Eto pa. PTB. So palpal ulit si Sara dito mga kababayan kasi binabatikos niya yung police visibility ng PNP at yung 3-minute response mga kababayan. Nakita naman po natin kung ano talaga ang naging pagbabago sa PNP dahil mga kababayan, sa totoo lang, ang ating mga kapulisan ay mas lalong nagtatrabaho ngayon at mas lalong naging epektibo ngayon buhat nung napaupo na PNP chief. Ito pong si General Torre mga kababayan. At kahit pasabihin na gumagamit sila ng lumang pamamaraan, at least mga kababayan na nasasawata yung mga kriminalidad, especially sa underground. Yun yung pinakamahalaga. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung aasa lamang po tayo sa mga CCTV footage, wala ding mangyayari. Mas maganda talaga na yung ating mga kapulisan ay nakikita ng ating mga kababayang Pilipino publicly. Mas madali silang mapapalapit sa ating mga kapulisan kung mas nakikita nila ng malapitan na nagtatrabaho yung ating mga kapulisan. Ano po ngayon, i-play po natin. Before. Happy birthday, Yusek Dear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre. At ito po ang kanyang mensahe kay sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our policing so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us. And we are more than happy to show her how important that yan ang pinakamaganda. Dapat bago magsalita itong si Sara Duterte, bakit hindi kaya siya mag-orientation? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali dyan sa PNP. Bakit hindi siya bumisita doon? Alamin niya yung pamamaraan na ginagamit ng PNP at pag-aralan niya yung mga diskarte ng ating mga kapulisan, especially
yung ginagawang trabaho ng ating mga kapulisan bago po siya magsalita. Kasi kung tutusin mga kababayan, kung pakikinggan nyo kapag ka nagsasalita ang ating Vice Presidente, mukhang hindi po niya alam yung iba po niyang sinasabi. Lalo na kapag ka hinuhusgahan po niya ang ating mga kapulisan, ang PNP, mga kababayan, at ang ating gobyerno, yung pamamaraang ginagawa ng ating gobyerno at ng ating mga kapulisan. Dapat siguro mas mabuting gawin ng ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na pumunta siya ng PNP, pag-aralan niya yung ginagawang trabaho ng ating mga kapulisan at alamin niya kung paano ito nakakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Tama yung sinasabi ni General Torre. Pumunta na lamang si Sara Duterte sa PNP at tingnan niya yung ginagawang trabaho ng ating mga kapulisan bago siya magsalita. Deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, not knowing what's going on in my business. Ay, may ads pa. Anyway, ay shoutout sa lahat ha, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat ha. Tuloy natin. Alright. Ating PNP chief, makinig po tayo ng opinyon sa mga taong may sense. Bam! Soplak ba mga kababayan? Sa pool ba si Sara Duterte? Alam nyo kung tutuusin kung tutuusin, mas okay pa maging pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Atty. Claire kaysa kay Sara. Kasi si Atty. Claire mga kababayan, alam po nating may utak. Ito pong ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po natin alam mga kababayan kung saan na po napunta yung kanyang utak mga kababayan. Kasi basta nga lang siya nagsasalita nang hindi po niya pinag-aaralan or hindi man lang po niya pinag-iisipan. Katulad na lamang mga kababayan, nung binatikos po niya yung San Juanico Bridge na kung saan, sinasabi po niya na hindi po ito tourist spot kasi nga, hindi daw po kasing haba ng tulay ng China mga kababayan. Pero hindi niya naisip na nang dahil sa tulay na yon mga kababayan, marami po sa mga kababayang Pilipino po natin na nakatira dyan sa Leyte, sa Samar mga kababayan ang natutulungan at nakakapamuhay ng maayos at maluwag dahil nga sa tulong na rin mga kababayan ng San Juanico Bridge. Yun po ang hindi naisip ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung batikusin po niya ang San Juanico Bridge mga kababayan. At gaya nga ng sabi ng gobernador mga kababayan na nakakasakop doon, kapag ka hindi mo afford na pumunta ng China para puntahan yung pinakamahabang tulay doon, saan ka pupunta dito sa Pilipinas? Natural, pupunta ka ng San Juanico Bridge mga kababayan. Kaya nga naging tourist spot ang San Juanico Bridge at taliwas po sa sinasabi ni Sara Duterte na bakit daw naging tourist spot yun. Kaya nga dun sa pagkakataong yun mga kababayan, makikita nyo na basta lang talaga nakapatong ang ulo ng ating Vice Presidente at mukhang hindi po ata niya ginagamit yung kanyang kokote bago po siya maglabas ng mga pahayag na against po sa gobyerno, against sa Pilipinas at against sa ating mga kapulisan. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento po ninyo? Hingil po mga kababayan dito po sa mga topic na yan na tinalakay po natin na kung saan naglabas ng sama ng loob itong si Sara Duterte muli doon po mga kababayan sa issue ng 20 pesos na bigas. Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil din po sa pagsoplak ni Atty. Claire dito po kay Sara Duterte about po doon sa sinabi ni Sara na hindi daw po siya bilong sa kahit na kanino man pong bansa. Ibig sabihin kahit sa Pilipinas, hindi din po siya mga kababayan bilong. Parang ganun po yung sinasabi niya na parang wala sa Pilipinas. Yung loyalty niya bago siguro, baka mga kababayan, yung loyalty niya kaya wala sa Pilipinas dahil yung loyalty po niya ay nasa sa pera.